Magandang hapon po sa inyong lahat. Actually po, wala kami talagang pambili ng bahay. Talagang ang ano lang namin balak is magsan lang tira. Kasi yun lang ang kaya namin. Tapos, yung magandang blessing kasi may kapatid kami nagbigay. Yung kumbaga kasi ilang beses na kami tinulungan ni Kuya Dino maghanap ng san lang tira. Talagang wala. Yung kumbaga, talagang ilang beses na kami nag-try. Kumbaga parang hindi talaga siya utol. At ang nangyari, mas maganda yung naging kapalit. Kahit ibig ko san lang tira, nabigyan kami ng talagang bahay na sa amin na. Yung sa amin na talaga. Kasi, kita nyo, malalaki na yung mga anak namin. Ngayon pala kami magkakaroon. Yung matatawag namin amin talaga. Kaya salamat po. Napabuti pa, no? Maganda. Po. Kaya sabi namin, thank you Lord. Kasi sa tagal-tagal, ayan na, ito na. Yung talagang yung bahay na para sa buong pamilya. Ang galing naman. Thank you po. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Ay, Panginoon Diyos, maraming salamat po sa kabutihan mo. Tunay ang Panginoon Diyos na laging nasa tama ka. Nasa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na yung Panginoon Diyos. Marami po kami mga pangarap na nais po namin matupad ay Panginoon Diyos. At hinihiling po namin sa iyo. Subalit Lord God, maraming salamat po na kapag kami po ay naghihintay, kami po ay lumalapit sa iyo, kami po ay nananalangin sa iyo ay Panginoon, ang binibigay mo po sa amin yung the best, Lord God. Thank you, Lord. Maraming salamat po na pinagkaloob niyo po sa kanila yung the best na tahanan na yung Panginoon Diyos. Lord God, patuloy na pagpalain mo po sila ay Panginoon, patuloy na gabayan mo po sila, patuloy na protektahan mo po sila, at patuloy na gawin mo pong shelter itong bahay nito ay Panginoon Diyos para sa kanilang family, sa pagpapalago ng kanilang family, sa pag-raise ng kanilang family. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron lang po akong i-share na dalawang verses sa Bible patungkol po sa tahanan. Ang sabi po dito sa Matthew 7 verse 24, ang sabi, patungkol po sa wise and foolish builders. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house. Yet it did not fail. It did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house and fell with a great crash. Sabi po rito yung may kinalaman po sa foundation. Kapag ka ang foundation natin ay ang ating Panginoon Diyos, ang salita ng Panginoon Diyos ang foundation natin sa ating buhay, sa tahanan, not necessarily sa structure na ito, kundi sa tahanan, sa home, hindi lang sa house, kundi sa home, ay magiging matatag. Ano man po yung pagdadaanan na problema, ano man po yung pagdadaanan na pagsubok, kasi kahit na po tayo ay lumalapit sa ating Panginoon Diyos, as a family, nananalangin po tayo, hindi po tayo exempted sa mga problema sa buhay. Lahat ay nagdadaan sa problema sa buhay. Kristiyano man o hindi, nananampalataya man sa Diyos, o hindi nagdadaan sa pagsubok sa buhay sa mga problema. Ang kabutihan po na kapag tayo ay naninindigan doon sa foundation, si Jesus Christ yung ating foundation, meron po tayong laging option. Kung marami tayong problema sa ating buhay, sa mga anak, sa family, siguro mga pangangailangan, meron tayong great option. In fact, the greatest option, and that is in the Lord Jesus Christ. Pwede po natin siyang tawagan. Pwede po natin siyang panalanginan. Kung dito po sa Matthew ay sinabi na ang foundation ay si Jesus Christ. Doon naman po sa Psalm 127, ang sabi naman po dito, unless the Lord builds the house, its builder labor in vain. Baliwala yung mga nagtatatag ng tahanan kung hindi ang Panginoon Diyos ang nagtatatag ng tahanan. Kung doon sa Matthew, ang foundation ay si Jesus Christ, dito po, siya rin ang builder. So, in the end, masasabi po natin na siya ang lahat-lahat ng gumawa. Siya rin ang katatagan ng tahanan ng bahay na ito, ng family na ito. So, kahit na po gaano pa ang gastusin natin sa foundation,
ng bahay. Kahit na gaano pa ang gawin po natin para malaman natin kung ano ang tamang paraan ng pagpapalago o pag-raise ng family, ay baliwala po kung hindi ang Panginoon Diyos ang ating mangunguna dito sa tahanan ito. So, i-encourage ko po ang family ito na kung paano po nakita nyo na binbless kayo ng Panginoon Diyos sa magitan ng tahanan ito. I-encourage ko po kayo as a family, mag-asawa at mga anak nila na magpatuloy po na ang gawing builder natin. Amen. And even the maintainer of the home ay si Jesus Christ. Wala na pong iba. Dadaan ng mga problema, dadaan ang mga uno sa buhay ng tao. Subalit, meron tayong laging pag-asa dahil kay Jesus Christ. Jesus Christ, the foundation of the house, the home. Jesus Christ, the builder of the home. Okay? Praise God. At gagawin po natin, siguro po, gagawin pong 2 groups. Wala pa si Sister Al. Kaming mag-asawa po, 2 groups po ang gagawin natin. Magsisindi po tayo ng kandila. Tapos sa bawat kwarto, sa bawat lugar, kahit na doon sa CR, pupuntahan po natin at pangungunahan ni Sister Ruth yung pananalangin. Maging sa labas po. Gagawin natin, lalabas din po tayo at kung sino yung ma-assign sa labas, yun din po ang magpapanalangin sa labas. So, ang gawin po natin ay dito sa parting mga kwarto dito, portion na to, si Sister Ruth, tapos ako po dito at saka sa labas po. Okay pa? So, sindahan po natin yung kandila.